Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tama lang yon, anak. Wala kang dapat ikahingi ng tawad sa hampas lupang yon. Kapag gumante, isumbong mo sa amin ang daddy mo. Kakasuhan natin yung pulubi mo kaklase. Tingnan lang natin kung may abogado silang ipantatapat sa atin. Baka nga sa kangkungan lang sila pulutin eh. Wala pa nga yata silang pang-abogado dahil sa pagkakaalam ko sa squatters area lang nakatirang transfer student na yon. Pero malakas ang kutob ko ha. Informal settler ang baguhan ng kaklase na yon. Dapat, Galvan, anak. Pinagsasasapak mo pa sa muka para mas lalo ka pang katakutan. Kung inaakala niya kakaya-kayanin ka lang, baka hindi niya kilala kung sinong pamilyang kinakalaban niya. Yun nga po ang bala ko eh. Aso, nakakaawa po eh. Bago-bago pa lang po niya. Kumulo lang po talaga bigla yung dugo ko nung nakita ko po yung pagmumukha ng transferee na yun. Parang may gagawing hindi maganda. Yun, pinatid ko po. Tawa po kami ng tawa ng mga katropa ko eh. Unang araw pa lang pabibo na agad sa mga teacher namin eh. Masyadong pasikat. Kaya yun, sinampulan ko para alam niya kung saan siya nararapat lumugar. Yung teacher niyo bang yun sinaway ka ba, anak? Kapag talaga sinaway ka ng teacher mo na yon, isumbong mo sa amin, kahit sa principal. Tama lang ang ginawa mo na yon sa transferee student, anak. Para alam niya, nakutong lupa lang siya sa eskwelahan nyo na yon. By the way, yung si Mrs. Elma Sebastian, yung principal ninyo, kumari ko yan. Isa sa amiga ko. Tsak, papatalsikin sa kaagad-agad ng amiga ko kapag kinanti ka talaga ng mga teacher mo doon. Totoo, anak. Tama ang mami mo. Walang kahit na sino ang magdidikta sa iyo sa mga gagawin mo. Kapag tama ang ginawa mo, panindigan mo, Galvan. Para saan pat naging isa kang Montemayor? Mami, Daddy, wala po yung teacher namin nung mga time na pinatid ko po yung transferee na yun eh. Tinaon ko po na recess para deshassle. Baka may dumang teacher ma-guidance pa ako. Subukan lang nila. Nandiyan naman kayo, Mami and Daddy, para ipagtanggol ako. Tsaka, pasalamat nga siya Hindi sa class R namin yung ginawa ko po yun. Baka todo payapa talaga siya. Kitang-kita ko talaga kung paano mangiyak-ngiyak nung pinatid ko yung taekwondo na yun Yak! Pang slapsoy lang name. Bagay na bagay talaga siya kanina na sumubsob sa sahig Hinihintay ko pa ngang dumugo ang ilong kaso naitukod niya kaagad yung mga kamay Bad trip talaga. Di bale, sa susunod, mas masaol pa ang ipapatikim ko sa kutong lupa na yon. May pumitik sa ideya ni Galvan. Kasama ng alipores niyang mga kaklase, nakikinikinita na niyang ilulublob ang ulo ng baguhang kaklase sa inidorong punong-puno ng dumi at ihi ng tao. Lumawak ang pagkakangiti ng binata. Kasabay din noon ang pagngiti ng kanyang mga magulang na si Don Basil at Doña Gregoria sa naiisip ng spoiled brat na anak. Kung ano man ang naiisip mo, anak, suportado kami sa iyo ng daddy mo. Siyempre, Mami Georgia, maana po ako sa inyo paano naman ang daddy? Ganon din po sa iyo, Daddy Basil. Ginulo ni Don Basil ang maalon-along buhok ng binata. Ikaw talaga, akala ko nakalimutan mo na ang daddy. Makakalimutan ka ba naman ng anak natin, Basilio? Lahat na yata ng luho binigay mo na sa kanya nung musmus pa lamang siya. Tanda ko pa nga nung 7 taong gulang yan. San tambak na mga laruan ang iniregalo mo dyan? Pareho lang naman akong spoiled sa inyo, Mami. Sa bagay, ako ang bumili sa iyo ng sports car ngayong nagbibinata ka na. Mahigpit na niyakap ng binata ang ina niyang taas noong nagpapaypay ng makapal at sosyaling pulang pamaypay. Sa susunod, Mami, bahay at lupa naman po Yung ganito din sana kalaki na malapalasyo nating mansyon. Hoy, anak,
Bakit hindi mo ko ungutin? Akong bibili sa iyo niyan. Kayang-kaya ko yan. Tinubuan ng kakarampot na inggit si Don Basil sa asawa nang yumakap si Galvan sa naturang ginang. Pareha lang sa akin yan. Tara nga dito, aking uniko iho. Yakapin mo naman ang daddy. Uniko iho natin, Basil. Anong ikaw lang? Oh, wag na po kayong magtalo. Pareho ka naman po kayong labi. Hinatak ni Galvan ng Don at binalot ng kanya mga bisig ng yakap ang mga magulang. By the way nga po pala, Mami, Daddy. Next month is family day na po ha. Gusto ko po sana, kompleto tayong nandun. Ikaw, Mami, at ikaw din po, Daddy. Paglaanan nyo din po ako ng oras ha. Kaysa sa mga hawak nyong negosyo. Okay lang po? Oo naman anak. Hindi kami mawawala ng mami mo sa pinakamahalagang okasyon na magkakasama tayo. Next month naman pala anak, bibili na ako ng bonggang kasuotan. Ikaw din Basilio ha? May tuxedo ko dyan, Georgia. Always ready ito para sa uniko iho natin. Ikaw bibili ka pa lang. Mami, Daddy, hindi naman mahalaga kung maggarbo ang kasuotan nyo Basta umaten lang kayo. Galvan, anak. Importante ang isusuot namin ng mami mo para kapansin-pansin kami sa family day. Ma-intimidate sila sa amin. Kilalanin nila tayo bilang Montemayor. Umarko ang kaliwang kilay ni Doña Georgia. Sisiguraduhin namin sa iyo anak ng daddy mo. Tayong pamilya ang lulutang sa gaganaping family day sa susunod na buwan. Handa ka na ba? Isang pilit ng ngiti ang itinugo ng binata. Tumango din siya, di kalaunan. Mukhang pagod ka na yata anak ha. Sige na, magpahinga ka na sa loob. Kumain ka muna. May lobster doon. Ipinagluto din kita sa ating kusinera ng high quality pork beans. Pagkatapos mong kumain huwag mong kakalimutang magsipilyo at mag-mouthwash ha. Gusto namin ng daddy mo na panatilihin mo ang hygiene mo anak. Para walang masabi sa atin ng mga tao. Maging kabigha-bighani ka sa mga kababaihan. Entiendes? Batid na yan ni Galvan, Georgia. Ako'y nagpapaalala lamang, Basilio. Ikaw rin naman, di ba? Oo na. Oh, tama na, Mami, Daddy. Papasok na po ako sa loob. Gusto mo ba, anak, tawagin ko ang ating katulong para ikay subuan sa iyong kakainin? Ipapatanggal namin ang balat ng lobster para diretso subo na sa bibig mo, anak. Dahil sa inis, padabog na tinirika na lamang ng mga mata ni Galvan ng mga magulang. Kaya ko na po ang sarili ko. Sige na po, papasok na po ako. Sinundan na lamang ni na Don Basil at Doña Georgia ang anak papasok sa kanilang mansyon. Ibinaling muli nila ang atensyon sa mataas na terrace. Nagkatinginan ng dalawang mag-asawang mayaman. Kasunod ng pagtoast at pagtungga nila mula sa mamahaling baso ng champagne na naglalaman ng yayamaning inuming wine. Sa tingin mo ba, Basilio, nasasakal na ang uniko iho natin sa atin? Lumagok muna ng nakakalasing na inumin si Don Basil bago sagutin ng asawa. Sa palagay ko naiinis lang siya sa atin dahil naging overprotective tayo kay Galvan. Pero ginagawa lang naman natin to para sa kanya. Dahil soon, tagapagmana siya ng Hacienda Montemayor, hindi ba? Inubos ng Ginoo ang wine. Subalit, napagtanto ko, Georgia. Huwag na nating ituring na parang bata si Galvan. Malaki na siya. Baka sa oras na mawala tayo wala siyang magiging karamay. Si Galvan lang ang makakatulong sa sarili niya bandang huli. Huwag mo munang alalahanin yung mawawala tayo. Ang importante, yung ngayon. Kasama pa natin ang uniko iho natin. Hanggang kaya ko o kaya mo, protektahan natin si Galvan. Walang kahit na sinong pwedeng makasakit sa kanya. Pero paano kung kinabukasan ng... Tinalima ng mata ni Doña Georgia ang Ginoo. Dahilan upang maputol ang susunod na sasabihin ng asawa. Isang himala nang dumating sa atin si Galvan, Basilio.
Akala ko nga dati hindi na tayo magkakaanak. Wala ng pag-asang matres ko. Buti ibinigay siya sa atin ng Panginoon. Kamuntikan pa nga siyang mawala sa atin nang malaman nating may sakit siya sa puso. Pero mabait pa din ang Diyos. Nairaos natin si Galvan. Kaya sana, Basilio, alagaan at proteksyonan mo siya hanggat nabubuhay tayo. Sumang-ayon na lamang si Don Basilio sa asawa. Hangad din ito ang makabubuti sa magiging kapalaran ng anak kapag sila'y nawala. Subalit iba ang persepsyon ng Donya at may punto rin ito, kaya wala nang nagawa ang Ginoo, kundi sundin ng asawa niya. Para rin sa kanilang pinakamamahal na uniko iho. Kinabukasan, alanganing oras nang nakapasok si Galvan sa kanilang pampribadong eskwelahan. Hindi siya sinita ng kanilang guro gayong huli man siya sa klase. Dahil kilala ang mga magulang niya na isa sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Madalas, hinahayaan na lamang ng mga guro. Pinapabayaan. Pinapalampas sa mga ito nang sa ganon hindi din sila madamay sa isa sa maimpluwensyang pamilya, kaya pinapalampas ng mga ito gayong hindi din sila madamay sa isa sa maimpluwensyang pamilyang kayang bilhin maski kahit na sinong pagkatao, ang pamilya Montemayor. Yan, tama yan. Huwag niyo akong pakikialaman. Ako bata sa eskwelahan na to. Tinapunan niya ng tingin ng transferee na nakaupo sa gilid. Nag-iwas agad ito ng tingin sa kanya at kunway dumungaw sa bintana. Nagmamang-maangang ka pa sa akin na hindi mo ako nakikita. Ha? Mamaya ka sa akin, tamo. Pagbabanta niya sa isip habang nakapako ang mga mata sa transferee na si Facundo. Paglapag ng backpack sa kanyang armchair sa dulo, may pinilas agad siyang papel sa kanyang kwaderno at saka nilamukos yun. Walang pakundangang ibinato niya yun sa nakasusurang pagmumukha ng transferee habang abalang nagsusulat sa pisara ang kanilang guro. Saktong tumama yun sa ulo ng binata. Maang na bumaling sa harap ni Galvan na kunwari walang alam sa nangyari. Gumilid ang itim ng kanyang mga mata. Kamot ulo si Facundo na nagpalinga-linga. Hinahanap kung sino ang nambato dito ng crumpled paper. Napahigik-hik si Galvan. Sinabayan siya ng mga katabing katropa na mahina ding nakikitawa sa kanyang ginawang kalokohan sa transferee. Napakatanga talaga. Napangisi pa ang binata. Binulungan niya ang kanyang mga katropa na sabay-sabay na lamukusin isa-isa ang mga papel. Sa pagsenyas niya sa pagbilang ng 3, hudyat yon upang sabay-sabay nilang batuhin ng crumpled paper ang engot nilang transferee. 1, 2, 3, fire! Parang mga missile na isa-isang nagsibagsaka ng mga crumpled paper kay Facundo. Dahil doon, napalingon ng binata na nagtutubig na ang mga mata. Galit ang ekspresyon nitong pinukulan sila ng tingin ng binata. Bakit ka nakatingin sa amin? Anong ginawa namin sa iyo, ha? Binato niyo ako ng papel eh. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Lakas din ng trip niyo, no? Bakit? Nakita mo bang binato ka namin? Ayos ka din, ha? Kung makapagbinta ka, wagas, ha? Maayos kami nakikinig kay Sir Elmar dito, ha? Kabago-bago mo. Lakas mo na kagad magparatang ng iba. Wala naman kasing ibang gagawa sa akin ito kundi ikaw lang eh. Kayo lang na mga katropa mo. Ano ako? Oo, pinatid mo na ako kahapon, di ba? Aba, ang siga nito ah. Ayaw mo na bang buta mo, ha? Sa puntong yun, sinaway na ni Sir Elmar ang dalawang nagsasagutan mga estudyante. Class, stop that! Nasa oras tayo ng klase. Kaunting respeto naman para sa akin, oh. Mamaya mag-usap tayo, ha? Pag-usapan natin kung ano yung problema niyong dalawa sa isa't isa. Maangas na sumagot si Galvan sa lalaking guro. Sir Elmar, eto kasing dayo na ito eh.
Kung makapagbintang, akala mo sigurado siya sa mga sinasabi niya eh. Nananahimik lang naman kaming 5 na nakikinig sa'yo dito, di ba? Walang nangahas na makialam sa kaklase niyang nasa harapan, habang ang 4 niyang katropa nakisang-ayon sa kanya. Mr. Montemayor, I commend you to that. Mr. Labis, please quiet muna, okay? Para makapag-proceed na tayo sa lesson natin. At para sa magiging assignment niyo bukas. Is that clear? Hindi matahimik ang loob ni Facundo. Hindi ito nakasagot bagkus iginiit nito na may nambato talaga sa binata. But Sir Elmar, may nambato talaga sa akin eh. Is that clear? Saling kit-kit na nga lang siya dito, papansin pa. Wala na lamang nagawa si Facundo kundi tumango at tumahimik. Palihim na nagpunas ito ng luha gamit ang kulay itim na panyo. Stop na! Huwag ka na umiyak. Mamaya pag-usapan natin yan, Mr. Labis. Ang arte. Alam mo kung sinong magaling. Lampa naman. Matapos ang klase kay Sir Elmar at 2 pang sumunod na guro nila na nagturo ng ibang subject, lumapit si Galvan kay Facundo nang mag-isang kumakain sa oras ng kanilang recess. May pinaplano ang binata para sa transferee student. Palihim niyang kinausap ang mga katropa para kasabutin sa maitim na balak kay Facundo. Facundo, tama? Yun ang pangalan mo, di ba? Hindi siya pinansin ng transferee student. Bagkus, nagpatuloy lang ito sa paglantak ng pagkain na nasa lunchbox nito. Tinalikuran pa siya nito at gaya kanina, kunwari ay may tinatanaw sa bintana. Sorry tuloy kanina ha. Kami na nga ng katropa ko ang hihingi ng tawad sa'yo kung ano man ang nagawa namin sa'yo na pagkakamali. Gusto ko kasing magkaayos ayos tayo eh. We want you to be part of our group. I mean, our circle of friends. Kung ayos lang sa'yo. May pagkasinserong saad niya ng saloobin kay Facundo. Umarap sa kanya ang binata. Laman pa din ng bibig nito ang kinakain. Nilunok muna ito ni Facundo bago hindi makapaniwalang nagtanong. Talaga? Magiging kaibigan ko na kayo? Oo naman. Gusto mo road trip tayo mamaya eh. Sama ka sa amin. Lumawak ang pagkakangiti ng transferee student. Masaya yun. Ano? G ka na ba? Ha? Sunod-sunod na tumango si Facundo. Oo sige, salamat. Kayo ang una kong friend dito sa pinaglipatan kong school. Sobrang thank you talaga. Mapaklang ngumiti si Galvan. Tapusin mo na yung kinakain mo. Tapos mamaya, lumipat ka na sa amin sa likuran ha. Tabi-tabi na tayong 6. Nahihiyaman si Facundo sa inaalok ng mayamang binata, sumunod na lang ito sa kanya. Pakiramdam nito, totoo na ang kanya mga sinasabing kakaibiganin na siya nito. Sinukbit nito ang bag sa likuran pagkatapos ay tumayo. Nagbigay ng daan si Galvan sa transferee kung saan ito mauupo. Dito ka na maupo sa gitna. Tabi na tayo. Ano, ayos ba? Bahagyang umangat ang gilid ng labi ng binata. Mag-asawang namula ang pisngi ni Facundo at naupo na doon. Pag-upo nito sa gitnang armchair, sa di inaasahan ay bumigay iyon. Sa una, nagpigil muna ng tawa si Galvan at ang mga kasama niyang tropang kaklase, pero di kalaunan sumabog din ng tawa nila nang masilayan ng reaksyon ng transferee. Pumuno sa laman ng buong silid na yon ang tawanan ng mga estudyante. Marupok na pala ang armchair kung saan niya itinuro na uupo ang binata. Mas lalo pang sumabog ang tawanan ng kanyang mga kaklase nang mapansin nilang hindi makaahon-ahon sa pagkakatayo si Facundo mula sa nagkapira-pirasong armchair na kunwari inassemble lamang ng mga kasamahan ni Galvan. Ang tanga naman. Napaka-ututo ng kupal. Kunwaring sinaway niya sa pagtawa ang 4 na kaklaseng inutusan niyang assemblin ang marupok na armchair. Ganon din ang mga kapwa niya kaklaseng nakisabay din sa tawanan sa nangyari kay Facundo.
Buong paglilinlang na tinulungan na lamang niyang itayo ang kaawa-awang baguhang kaklase. Hoy, ano ba kayo? Bakit niyo pinagtatawanan si Facundo? Gusto niyo ba isumbong ko kayo sa guidance counselor o sa principal? Baka nakakalimutan niyo na kaibigan ng mami ko si Mrs. Sebastian. Parang di kayo tinuturuan ng good manners and right conduct ah. Tinaliman pa niya kunwari ng mga mata ang natameme na niyang mga kaklase. Inabot niya ang kamay ni Facundo na hindi na maipintahan mukha sa sakit ng pagkakasalampak. Ano? Ayos ka lang ba? Pagpasensyaan mo na yung mga kaklase natin ha. Imbis na tulungan ka, nakuha pa nilang pagtawanan ka. O ano, may masakit ba sa'yo? May pinalis na luha sa mga mata si Facundo. Pinigil nito ang emosyong magbabadya na kumawala at pasimpleng hinaplos ang nasaktan nitong puwet. Oo nga, Galvan. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman masakit yun eh. Hindi talaga. Ngunit ang masakit sa kalooban nito ay kung paano ito napahiya at pagtawanan ng mga kaklase. Yun ang lubos nitong iniinda at hindi yung malakas na pagkakabagsak ng puwet nito sa sahig. O siya, dito ka na maupo. Sisiguraduhin ko na sa iyong matibay itong upuan na ito at hindi ka basta-basta matutumba. Kinuha ni Galvan ang mabigat-bigat na armchair sa tabi niya at pinaupo doon ng binata. Salamat ulit, Galvan ha. Pinagtanggol mo pa ako sa mga kaklase natin, pinagtawanan ako sa nangyari sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pagiging mabuti mo sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Magkaibigan tayo, di ba? Akong bahala sa'yo. Huwag ka mag-alala. Tipid na ngumiti uli si Facundo sa kanya. Isang peking ngiti din ang ibinigay niya sa naturang transferee. O siya, sige na. Huwag ka na umiyak. Mamaya, magro-road trip tayo. Tayong anim. Pagkatapos ng klase. Sigurado masaya yun. Sige. First time mo makakasakay sa isang magarang kotse. May himig na pagmamayabang niyang saad kay Facundo. Panatag ang loob na umupo na ang transferee sa armchair na ibinigay ni Galvan. Gaya ng kanyang sinabi, matibay nga ang armchair na yon at hindi basa-basa bibigay. Nakuha na niya ang loob nito ng paunti-unti at sisiguraduhin niyang mas grabe ang pamamahiyang gagawin niya sa transferee pag nagkataon. Kinausap pa silang dalawa ng advisor na si Sir Elmar kung ano ang nangyari. Pero pareho naman agad silang nagkasundo na dalawa. Facundo, sigurado ka ba na walang nangyari kanina? Wala po, sir. Pasensya na po. Culture shock lang po ako kanina kasi ninibago po ako sa school na pinaglipatan ko eh. Sabi ko naman sa iyo, sir eh. Magkaibigan na kami nitong si Facundo. Inakbayan niya si Facundo. Umangat naman ang magkabilang balikat nito sa bigla niyang ginawa sa binata. Sabi mo kanina, may nambato sa iyo ng papel. Yumuko ang ulo ni Facundo at mahinang nagsabi, Wala po. Sa inis, napabuntong hininga ang lalaking guro. Mr. Labis, that's not a joke, ha? Wala naman palang nangyari kanina. This is a waste of time. Para saan pa na kausapin ko kayo ngayon? Ramdam na ni Galvan ang inis ng gurong lalaki. Pinapagalitan nito ang transferee kaya't lumawak lalo ang kanyang pagkakangiti. Sir, hayaan mo na. Alam mo naman yung imaginary friend nitong si Facundo. Basta-basta na lang sumusulpot na hindi natin alam. Pero hindi bale. Hindi na imaginary friend ang magiging friend nito. Ako na. Totoong ako na. Nagangat ng ulo si Facundo. Kumubra muli ang labi nito sa kanyang naging pahayag. Well, that's good, Mr. Montemayor. Mr. Labis, ayan ha. Kaibigan mo na ngayon si Mr. Montemayor. Isa sa pinakamayaman sa lugar natin. Sana naman, sa susunod, mas makita ko pa kayong magkadikit na dalawa ha. Huwag ko na lang kayong mahuling nagdadaldalan, ba? Bawal yan sa klase ko. Ang gusto ko, parehong dapat kayong magtutulungang dalawa sa mga activities. Mas matutuwa ako kapag pareho kayong umangat na dalawa sa kanya-kanya yung mga subject at mga marka.
Of course, sir. Kami pa ba? Best friend ko na itong si Facundo. Ginulo pa niya ang buhok ng binata na akala'y close na niya ito. So, I better have to go now. Marami pa akong kailangan tapusin eh. Yung mga assignment nyo ha, huwag niyong kakaligtaan gawin. Yes po, sir. Thank you for your reminder. Lumabas na sina Galvan at Facundo sa faculty. Inaya na niya ang binata na mag-road trip. Naghihintay na yung mga tropa natin sa gate. Ano, tara na? Sabik na sumama si Facundo sa mayamang binata. Pagkarating sa manggarang kotse ni Galvan, naghihintay na nga doon ng 4 na niyang kaibigan na kasama nito mula sa kalukuhan. Oh, mga katropa, please be good to him ha. Dito sa tabi ko si Facundo. Sa likod na lang kayong 4. Kasya naman kayong 4 sa likod, di ba? Umangal ang 4 sa ipinahayag ni Galvan. Aba, wag nyo na nga akong kontrahin. Kung gusto nyo, wag na kayong sumama. Dami nyong ebas eh. Di naman kayo kawalan eh. Kanya-kanya na lamang na nagkamot ng ulo ang 4 na binata. Sumakay na lamang sila sa backseat ng kotse ni Galvan. O Facundo, ano bang tinatayo mo dyan? Tabihan mo na ako dito. Nakayuko pa rin si Facundo. Tila ba may kutubang binata na hindi maganda kung sasama ito sa kanya. Sinuyod nito ang tingin sa paligid. Pinagtitinginan na ito ng mga lumalabas na estudyante sa pribadong paaralan na yon. Pautal-utal na nagpalusot na lamang si Facundo nang sa gayon hindi na sumama sa mayamang binata. Galvan, sorry pero may gagawin pa ako eh. Isang tambak ang assignment natin, di ba? Kailangan kong pag-igihan yun kasi... Naitirik ni Galvan ang mapupungay niyang mga mata. Ano ka ba? Huwag mong problemahin yung Facundo. Ako pahala. Pero baguhan pa lang kasi ako sa school na ito eh. Ayoko naman na isipin ni Sir Elmar na kabago-bago ko pa lang pero di ko na nagawa ng maayos yung minsan lang naman to Facundo. Teka, ayaw mo ba kami kasama ha? Hindi naman sa ganun. Pero baka hanapin kasi ako ng mama ko kapag... Humagalpak ng tawa si Galvan. Wag mo intindihin ang mama mo. Saan ka ba nakatira? Kung gusto mo, ako na mag-aatid sa iyo sa bahay niyo pag uwi natin eh. Biglang nagliwanag ang mukha ni Facundo. Nabura ang pag-aalala sa mukha ng binata. Ha? Talaga, Galvan? Oo naman oh. Para saan pa na naging magkaibigan tayo? Si Galvan na ang nagkusang nagbukas ng pinto ng front seat ng sasakyan niya. Sabi ko sa iyo, akong bahala sa iyo, di ba? Kasunod nito ang malokong ngiti ni Galvan. Sige, sabi mo eh. Basta ituro mo lang sa akin kung saan yung tirahan nyo para hindi ako maligaw. Sige, pero Galvan, saan ba tayo pupunta? Saan ba yung destinasyon ng magiging road trip natin? Narinig niyang tumawa ang 4 sa backseat. Lumingon si Galvan at pinanlisikan ng mga mata ang 4 na kaklase. Sinenyesan niya itong tigilan ng pagtawa. Baka kasi makahalata ang transferee na masama ang binabalak nila. Basta, masaya to. Lilibutin natin tong lugar natin. Kung gusto mo, ituturo ko pa sa iyo kung saan asyenda ako nakatira eh. Ha? Sige ba? Approve ako dyan. Itinuunan niya ang atensyon sa harap. Binuhay na ni Galvan ang makina ng kanyang imamanehong kotse. Pinaalalahanan pa niya si Facundo na mag-seatbelt. Ganon din ang 4 niyang tropang kaklase na nasa backseat. Nang makalabas na sa parking ng eskwelahan, mabilis na niyang pinaandar ang kotse. Ubod ng lakas na sumigaw ang 4 na mokong sa likuran. Habang si Facundo kapit na kapit sa kinauupuan at napapapikit na lamang sa bilis ng pagmamaneho ng binata. Malayang-malaya si Galvan na patakbuhin ng sasakyan niya na animoy siyang nagmamay-ari ng kalsada. Woo! Sagarin pa natin! Tinapakan niya ng madiin ang silinyador. Sagad na ang takbo ng speedometer niya at wala nang pakialam kung may mababangga siyang ibang sasakyan.
Para bang mahihiwalay na ang kaluluwa ni Facundo sa kanyang katawan sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Malakas itong napadasal. Tinawag na nito ang iba't ibang santong alam ng binata. Habang si Galvan at ang kanyang 4 na kaklase ay nag-i-enjoy na tila ba nakasakay lang sila sa isang delikadong ride sa perya. Galvan, please, tigilan niyo na to. Ayoko na, bababa na ako. Makailang beses na nakiusap si Facundo, ngunit di pa rin nakikinig si Galvan dito. Ilang sandali pa, hindi na nakatiis ang transferee. Kinabig na nito ang manibelang minamaniobra ni Galvan. Hanggang ang kotse ng binata ay dumiretso patungo sa talahiban. Napasigaw si Galvan at ang 4 na lalaking nasa likuran. Kaagad na kinambyo ng binata ang sasakyan bago pa sila magtuloy-tuloy sa lumulubog na kumunoy. Saglit pa, tuluyan ang huminto ang sinasakyan ng 6. Bumaba naman si Facundo sa kotse. Sumuka ito ng sumuka dulot ng pagkahilo. Lumabas din ng sasakyan si Galvan, saka chinek kung may sira ba yung kanyang kotse. Bumakas ang galit sa kanyang muka nang mapagmasdan na puro putik at gasgas na ang pinakamamahal niyang sasakyan. Ikinuyom ng binata ang kamao. Mahina siyang napailing pero pinakalmas siya ng 4. Unti-unti ay umamo ang kanyang mukha't lumapit na sa baguhan niyang kaklase na patuloy pa ring umuuwak. Hinagod niya ang likuran ng binata upang mahimasmasan ito. Iyo, nakakadiri. Umalatak si Galvan. Ngumuwi ang mayamang binata nang mapagmasdan niya ang isinusuka nito. Nag-iwas agad siya ng tingin. Malansari ng amoy ng suka ni Facundo. Para tuloy babaliktad na din ang kanyang sikmura sa puntong yon. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 minutong pagsusuka ni Facundo, humingi ito ng dispensa sa kanya. Gayon din sa mga kasama niya. Sorry hindi ko talaga kaya yung ganon kabilis na pagmamaneho mo. Lumagok muna ito ng laway. Mabilis kasi talaga ako mahilo. Sorry kung hindi ko nasakyan yung trip ninyo. Lumunok ulit ito at pinalis pa ang isinukang kanin na nasa gilid ng labi. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng suka ni Facundo kaya bahagya silang napaatras. Nagtutup na din sila ng bibig sa sobrang baho ng hininga ng transferee. Oo nga, sorry din kung naging kaskasero ko. Pero masaya naman, di ba? Tumango si Facundo habang sinasalat ang sentido. Hindi ko alam na ang hina pala ng sikmura mo eh. Di bale, babagalan ko na lang ang pagpapatakbo ng kotse. Kaya mo na, Galvan. Oh, bakit? Di na lamang ako sasama. Ay, di pwede yun. Plano natin itong 6 eh. Ano ka ba? Dapat natin itong tuloy. Sige na, sakay na ulit tayo. Didiretso muna tayo sa car wash para magpalinis. Naputi ka na yung kotse ko eh oh. Magpapagas na din tayo para kahit papaano kargadong pagro-road trip natin. Nauna nang sumakay sa kotse sina Galvan habang si Facundo ay nag-aalangan pa ring sumama baka maulit na naman ang pagpapatakbo niya ng mabilis ng sasakyan. Marahas na kinamot ng binata ang pisngi sa inis sa transferee. Uy, Facundo, ano na? Ibinaba niya ang windshield ng kanyang kotse at sinenyasan na pumasok na sa sasakyan. Sorry talaga, Galvan. Pumasok ka na sabi. Babagalan ko na lang talaga, promise. Nag-angat ng kanang braso si Galvan. Tila ba namamanata siya ng pangako dito na hindi na mauulit ang pagpapaandar ng sobrang bilis sa sasakyan. Hindi naman napanhatag si Facundo, pero sa huli, sumama na rin ito dahil sa hiya sa binata. Pinandar niya ang kotse ng paatras, subalit hindi umuusad ang kotse niya paahon. Na-stranded ang gulong ng kanyang kotse sa butikan. Tuloy ay bumaba ang 6. Tinulak nila ng sabay-sabayang sasakyan nang sa ganon makalis ang kotse sa talahiban. Siniyasat din ng binata ang gulong
butas din yon. Malakas na sinapo ni Galvan ang noo sa inis. Malas yata na sinama ko pa itong transferee na to ha. Wisit. Sa halip na siya ang pagtitripa namin. Balak naming iligaw sa pinakamalayo. Ako pa yata nakarma. Prank gone wrong. Napag-alaman din niyang sira ang makina ng kanyang kotse. Umuusok-usok pa yon sa hindi niya malamang dahilan. Kamunti ka na sanang lumiyab yon kung hindi niya naagapang ipaayos sa pinakamalapit na talyer. Pinauwi na din niya si Facundo dahil hindi na din natuloy ang masaya sana nilang pagro-road trip. Ay nako, bad trip. Tinanong siya ng isa niyang katropang kaklase kung matutuloy pa ba ang kanilang road trip. Pinanlisikan niya ito ng mga mata. Bobo ka ba? Nakikita mong sira na yung kotse, di ba? Gusto mong patakbuhin ko pa yan? E paano kung matusta tayo habang nagmamaneo ako? Di ka talaga nag-iisip. Sumagot ang katropa niya na dapat sisihin ang baguhan nilang kaklase na si Facundo. Kung hindi sana kinabig ng binatang manibela, di sana sila mapupunta sa talahiban. Hindi sana masisira ang sosyal niyang kotse. Yaman na, may araw din sa akin yung transferee na yon. Tinanong pa ng isa niyang kaklase kung bakit pa niya pinauwi at di na lang itinuloy ang masamang balak nito. Dadaan-daanin muna natin siya. Huwag muna tayo magpapalata, no? Kapag nakuha na natin ang loob ng hampas lupang Facundong yon, saka natin siya uunti-untiin. Hanggang sa piliin na lang niyang umalis sa eskwelahan natin. Sa pagnisi ni Galvan, saka din gumisi ng nakakaloko ang apat. Lumipas ang isang linggo, palagi nang kasakasama sa grupo ni Galvan ang transferee student na si Facundo. Sa recess naman, groupings o kahit saan pa mang uri ng aktibidad na ginagawa nila sa eskwelahan, buntot na ito ng kanilang kilalang samahan sa prestihyoso nilang paaralan. Gayong lingid sa kaalaman ng binatang transferee, ay kating-kati na si Galvan na ipahiya ito sa karamihan. Pawang pagpapanggap lang kasi ang ipinapakita nila kay Facundo. Sa totoo lang ay suyang-suya at kumukulo na talaga ang loob niya dito sa hindi niya malamang dahilan. Nang tuluyan ang nakuha ng pangkat ni Galvan ang loob ng bagong lipat na kaklase, itinuloy na nila ang maitim na balak. Kinausap na niya ang apat sa papalapit na nilang periodical exam sa Lunes. Dumating naman ang unang araw ng linggo ng kanilang pagsusulit. Sinalubong nila si Facundo na abalang nakatuon lamang sa notebook. Tila ba may kinakabisado ito? Minimemora niya ang mga nire-review na posibleng lumabas sa kanilang exam. Masyado ka namang seryoso dyan. Gulat na umangat ang magkabilang balikat ni Facundo. Tumalbog ang puso nito sa nerbiyos nang kibuin nito ng mayamang binata. Uy, nakainom ka ba ng matapang na kape? Ha? Sorry. Oh, bakit ka nagsusorry? Nagulat kasi ako sa iyo eh. Saka kabado lang talaga ako, Galvan. Baka kasi bumagsak ako sa exam. Kapag nagkataon, may papahiya ko lang si tita na siyang nagpapaaral sa akin. Kaya bago-bago ko pa lang. Tapos, di ba, alam mo na, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito na ibinigay sa akin ng madrasta ko. Kung hindi dahil sa tiyahin kong yun, wala ako dito ngayon eh. Matalino daw kasi ako, kaya inilipat niya ako dito sa prestiyosong eskwelahan nito. Sayang naman daw ang utak ko kapag di ko nagamit sa kilalang paaralan eh. Tinapik ni Galvan ng kanang balikat ni Facundo. Facundo, wag kang ma-pressure. Kau kasi masyado mong iniisip eh. Yung expectation sa'yo ng stepmom mo, wag mo isipin yun. Diba sabi ko naman sa'yo, akong bahala sa'yo. Wag ka na mag-review. Ha? Ano? Bumaka sa mukha ng binata ang pagkagulat. Eto. Inabot niya ang tila ba isang mahabang listahan. Oh, ano to? Binuklat yun ni Facundo. Teka, kode ko to ah. Shh!
Ano ka ba? Huwag ka maingay. Pare-parehong inilagay ng 5 ang hintuturo sa kanilang labi bilang pagsaway sa malakas na boses ng transferee. Inaano ang boses mo, Facundo? Pero, pandaraya to, Galvan. Shh, ano ba? Ina mo sabi ang boses mo eh. Ayoko nito, Galvan. Maiging tiningnan pa nito yung listahan na ibinigay niya rito. Nanlaki ang kanyang mga mata na mapagtantong hindi yun kodigo, kundi mga tamang sagot mismo sa kanilang periodical exam. Hala, hindi to kodigo. Answer sheet na to ah. O bakit? Ayaw mo ba? Hindi ko maatim ang ganitong uri ng pandaraya. Sorry Galvan ah, pero hindi ko masasakyan ng trip nyo ngayon. Oo, gusto kong pumasa sa pagsusulit pero gusto kong pumasa sa malinis at tapat na paraan. Inakbayan niya si Facundo. Idinikit niya pa ang mukha niya sa mukha ng transferee. Gayong naaasiwa siya rito. Di ba? Magkaibigan na tayo. Hayaan mong tulungan ka namin para pumasa. Pwede mo namang hindi perfect eh. Ang importante, makapasa tayong lahat na magtotropa. Ayaw mo ba nun? Uutal-utal na sumagot si Facundo. Hindi naman sa ganun pero di ako pabor dyan eh. Papasa ako pero hindi man dadaya. Mabuti pa, sabay-sabay na lang kaya tayo mag-review na 6. 1 oras pa naman bago dumating si Sir Elmar eh. May 1 hour pa tayo para mag-review. Binitiwan na niya si Facundo at mahinang ipinilig ang ulo. Ikaw, bahala ka. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Kahit hindi ko sinunod yung gusto nyo. Mapakla niyang nginitian bilang pagtugon ng transferee. Of course, pero tama ka nga. Mas masarap makapasa kapag pinaghirapan mo. At hindi nang galing sa maduming paraan tulad ng pandaraya. Paano? Magre-review na tayo? Hindi na. Dadaanin na lang namin sa dasal. Good luck, friend. Doon lang kami sa likod, ha? Sige. Pasensya na talaga, ha? Nang tumalikod, nag-iba ang anyo ng mukha ni Galvan. Dumilim ito na tila ba hindi pumabor sa kanya ang maitim niyang balak. May sinabi siya sa 2 niyang tropang kaklase. Inutusan niya mga ito kung ano ang magiging plan B nila upang mapahiya pa ang transferee sa mismong exam. Ito ang gawin niyo ha, Walad. Itong answer sheet, ikabit mo sa likod ng armchair niya. Ikaw, Bert, magpasama ka kunwari kay Facundo na may bibilin ka lang. Tapos, gagawin na ni Walad yung inutos ko sa kanya. Ano, naintindihan niyo? Nakipag-apir pa siya sa 2 niyang katropa. Good. Sige na, simulan niyo na yung pinag-uutos ko sa inyo. Tumalima na ang 2 niyang kaklaseng katropa. Nakita niyang sumama naman si Facundo kay Walad na kunwari may bibilin lamang ito sa kantin. Nang lumabas na sa classroom ang 2, sa kanya sinenyasan si Bert upang idikit ang answer sheet sa likuran ng armchair. Binalaan niya ang mga kaklase na nakapansin sa weirdong ikinikilos ng kanyang katropa na tumahimik na lang. At huwag magsusumbong. Wala na lamang nagawa ang kapwa niya kaklase kundi mag-iwas ng tingin sa kanya. Kunwari, wala na lamang nakasaksi sa inutusan niyang masamang balak sa baguhang estudyante. Takot sila kay Galvan, lalo na't batid ng mga ito na maimpluwensya ang kanilang pamilya. Pagdating ni Facundo, kasama ng isa niyang tropa, sakto namang dumating ang kanilang advisor na si Sir Elmar. Tangan nito ang patong-patong na test paper na kanilang sasagutan. Class, please quiet na ha. Mag-uumpisa na tayo mag-exam. Bumalik na kayo sa kanya-kanya yung mga upuan, bilis! Lahat ay tumahimik at matamang nakinig sa gurong maotoridad na nag-utos sa kanilang harapan. Ipasa nyo ang test paper nyo ng tahimik ha. Nulit ko, tahimik lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi sumagot ang mga estudyante. Bagkus ay tumango lamang sila bilang pagtugon sa kanilang advisor. Good. E di natahimik kayo.
Please pass this periodical sheet to your classmate backward, ha? Isa-isang pinasa sa likod ang mga test paper hanggang sa dumating sa pangkat nila Galvan. Sinuway sila ni Sir Elmar nang mapansing tabi-tabi ang 5. Mr. Montemayor, kindly please move one distance to your classmate. I don't want you to stand aside each one of you. It's a sign of cheating. Sige na, maghiwalay na kayo. Pare-parehong sumunod ang 5. Naitirik ni Galvan ang mga mata at dinistansya ang kanya-kanyang armchair. For all your information, unang-una ay wala tayo sa public school. Kaya dapat maging formal tayo. Wala tayo sa palengke. Pangalawa, ayoko may mahuli sa inyo na nangungodi ko, ha? Kapag nahuli ko kayong ganon, may first warning na kayo sa akin. O siya, you all have 30 minutes to complete your exam. After 30 minutes, please properly pass your paper quietly. Is that clear? Makailang beses na nagtaas-baba ang ulo ng mga estudyante nito. Okay, ballpens up. And 3, 2, 1, the exam starts now. Sa anunsyo tudyat na yon ni Sir Elmar, tumutok na ang ulo ng mga estudyante sa kanya-kanya nitong mga test paper. Bantay sarado ni Sir Elmar ang bawat kilos ng mga estudyante kung merong nangongopya o nangongodiko sa kaklase nito. Ayaw na ayaw kasi talaga nito sa lahat ang mandaraya. Lumipas ang 10 minuto, nag-isip na ang mga estudyante nito sa pagsagot sa mahirap na pagsusulit. Sa kalagitnaan ng tahimik na pagsasagot ng periodical exam, malikot naman ang mga mata ni Galvan na sinisenyasan ng isa niyang katropang si Bert na sa di kalayuan ng kanyang upuan na higitin na yung sinulid. May sinulid kasing nakakabit sa papel na nasa likod ng armchair na inuupuan ng naturang transferee. Maririnig ang mga yabag ni Sir Elmar. Habang nagpapalinga-linga at masusing sinusuyod ng tingin ang mga estudyante nitong nakayukod sa kani-kanilang test paper. May napansin ng lalaking guro na tila may manipis na string hanggang likuran. Sumalubong ang kilay nito pero ipinagsawalang bahala lamang ng guro ang napansin. Sa pagtalikod ni Sir Elmar, doon na sumenyas ang malokong si Galvan kay Bert at saka hinigit ng tropa niya ang sinulid. Nabakbak ang answer sheet paper sa likod ng armchair ni Facundo. Bumakas ang pagkagulat sa mukha ni Facundo na may kalakip na pagtataka habang nagsasagot sa test paper. Nang may nalaglag na bagay sa sahig, kagad na ginupit naman ng gunting ni Bert ang sinulid. Nanliliit ang mga mata ni Facundo nang mahuli nito sa akto ang katropa ni Galvan na ginugupit ang sinulid na yon mula sa papel na nahulog. Dahil sa kuryosidad, pinulot ni Facundo yung papel na nalaglag. Nang muling bumalik ulit si Sir Elmar sa paglalakad sa gawing likuran, huling-huli nito sa akto si Facundo na may hawak na papel. Mr. Labis, what is that? Umapila kaagad ang binata. Sir, nakita ko lang po ito sa sahig ko. Give me that paper. Sir? Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Facundo yung mahabang listahang papel na yon. Seryosong tiningnan niyo ng guro. Pumalatak si Sir Elmar at nag-iiling nang makumpirma nito ang hinala. This is the answer sheet paper of our periodical exam. Where did you get this, Mr. Labis? This is a form of cheating. Nagdilim ang anyo ng guro sa galit. Sir, nakita ko lang po yan sa floor. Wala po akong alam dyan. Ay sus! Sinungaling! Nako sir, huwag ka pong maniniwala sa transferee na yan. Kitang-kita po namin kung paano yan nag-cheat sa klase nyo. Sumingit si Galvan para mas lalong idiin pa ang binata sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Is that true, Mr. Labis? Hindi na may pinta ang anyo ng guro. Umiiling-iling si Facundo na nangangarag na ang tinig. Maiyak-iyak na rin ito sa sobrang pagkataranta. No po sir, nagsasabi po ako ng totoo sir. Paniwala po kayo.
Huwag ka na magsinungaling, Facundo. Lahat kami dito na nasa likuran nakapansin na parang may tinatago ka sa bulsa ng pants mo Akala mo di namin yun alam Hindi ba kapwa ko classmate? Napansin nyo rin na parang sumisilip siya sa bulsa ng pants niya? Nagganap pa siya ng pakikisimpatya upang patotohanan ng kanyang mga sinasabi. Nakita mo na lamang ang iilan niyang mga kaklase. Yung iba, napipilitan pa para lamang hindi sila balaan ng tusong binata. Ano ba yan, Galvan? Ikaw ang sinungaling Wala naman akong alam dyan. Huwag mo naman gawin sa akin to. Sabi mo magkaibigan tayo. Bakit mo ako sinisiraan kay sir? Hindi porket kaibigan kita, kukonsintin na kita sa mali mong ginagawa Ang tunay na kaibigan, itinutuwid ang baluktot na mali. Ano ba, Galvan? Hindi nga sabi ako ng daraya Hindi ba niyaya ko ba nga kayo mag-review kanina? Nakita niyo naman ako kung paano mag-memorize sa nire-review natin. Nako, style mo. Pagak na tawa ni Galvan. Huwag kang nga gumawa ng kwento. Majority wins. Marami kaming saksi kung gaano kakatakam para makakuha ng mataas na marka, no? Maski ang answer sheet ng exam natin. Ninako mo sa faculty ni Sir Elmar. Pinalis ni Facundo ang nangingilid na luha sa mga mata. Saka palabang iginiit ang side nito. Alam mo kung sino sa ating dalawa nagsisinungaling, Galvan? Ikaw ang nagudyok sa akin ng mga odi ko bago ang exam Alam mo yan? Ganon? Talaga ba? Sinagot niya pa sarkastiko ang kaawa-awang binata. Lahat kami, alam ang pandaraya mo. Ikaw, mag-isa ka lang. Sino papanig sa'yo? Sige nga. Hinamon ni Galvan ng transferee. Hindi na nakatugon si Facundo. Itinikom na lamang nito ang bibig. Wala itong laban sa taong kayang-kayang bilhin ng simpatya ng iba. Para lamang makalamang sa kapwa. Pumagitna na si Elmar sa dalawang estudyante nitong nagbabatuhan ng mga mapanlabang mga salita. Ama na yan, Mr. Labis. Makipagkita ka sa akin mamaya sa guidance office Pag-usapan nating dalawa to. Sa ngayon, akin na muna yung mga test papers nyo. But sir... Dali mo na rin dito ang iyong parents o sino mang guardian mo mamaya. Kakausapin ko lang. Sir? No more talking. Let's continue our exam. There are more than 20 minutes left. Sige na. Bumalik na sa kanya-kanyang atensyon sa pagsagot ng mga estudyante. Bagsak ang balikat na umpong wala na lamang nagawa si Facundo sa armchair nito. Habang si Galvan at ang kanyang mga alipores ay tuwang-tuwa sa nangyaring pagpapahiya sa binata. Malapit na. Nararamdaman ko na mawawala ka na sa paningin ko. Ikaw na ang kusang aalis sa school na ito, Facundo. Matapos ang klase, dumiretso na si Facundo patungo sa guidance office kasama si Sir Elmar. Nandun din ang madrasa nitong nakaukit na yata ang itsura nito sa pagiging istrikta. Nakiosyoso naman si Galvan, kasama ang mga maloloko niyang katropa upang makinig sa pag-uusap sa loob ng opisinang yon. Dinig na dinig nila kung paano payuhan ng guidance counselor ang binata. Sumili pa sila sa siwang ng pinto ng guidance office. Sa harap ng guidance counselor at ng kanilang advisor na si Sir Elmar, kitang-kita nila kung paano pingutin ng madrasa nito si Facundo at higitin ng patilya nito. Pare-parehong napabungis-ngis ang 5. Umalis na ang 5 mokong sa pakikiosyoso sa guidance office nang matunghaya ng nakatutuwang senaryong pagpapahiya sa transferee. Tsak kung papalipatin na siya ng madrasa niya sa ibang school. Hindi ko na makikita ang pagmumukha niya dito. Subalit kinabukasan, natugpuan pa din nila si Facundo sa kanilang classroom. Maaga itong pumasok at porsigido pa din na nag-aaral. Nakaupo pa din ito sa may sulok at nadatnan niyang nagre-review. Ire-retake din daw nito ulit ang periodical exam sa subject ni Sir Elmar, ngunit magkaibang questionnaire ang ibibigay sa binata. Inis niyang binalingan si Facundo. Oh, bakit nandito ka pa? Akala ko ba lilipat ka na ng school? Nagangat ito ng ulo sa kanya. Sino naman nagsabi sa'yo, Galvan, na lilipat ako ng school?
Napasipol sa inisang mayamang binata. Hindi ba? Dahil sa nangyari kahapon, kitang-kita namin kung paano ka pagalitan ng stepmother mo eh. Ha? Nakikinig kayo kahapon? Stalker ko ba kayo? Bakit mo ba? Hindi rin pala kayo mapanirang tao eh. Chismoso rin pala kayo. Anong sabi mo? Pinitsaraan niya ang transferee at takma na sanang ipapadapo ang kanyang kamao sa mukha nito. Nang titigan siya ng diretsyo ni Facundo sa hindi niya malamang dahilan, biglang nanigas ang kanyang braso. Hindi na niya naituloy ang pagsapak dito dulot ng inis. Tila ba manipulado siya ng naninindak nitong mga mata. Para ba siyang inihigop ng kung anumang kakaibang enerhiya noon na nagpabilis ng kanyang puso? Ilang sandali pa, ang itim nito sa mata ay unti-unting nagbabago. Nagiging kulay dugo yun, dahilan upang marahas niyang naitulak si Facundo. Makailang ulit na malalim na napabuntong hininga si Galvan. Napapalugok siya ng sariling laway sa tindi ng kabog ng kanyang dibdib. Bigla tuloy na trigger ang utak niya sa mga mapupulang matang ipinupukol sa kanya ng transferee na yon. Kagad siyang inalalayan ng 4 nitong tropang kaklase. Tinanong kung anong nangyari. Marahas na sinabunutan na lang niya ang sariling buhok. Nang unti-unti ay nakakahuma na siya at marahang bumabalik ang kanyang wisyo, mas lalo niyang pinag-initan ang transferee student. Matapang niyang hinarap si Facundo na ibinalik ang atensyon sa pagre-review. Hoy! Anong ginawa mo sa akin, ha? Napamaang ang binata sa bigla niyang pagsugod. Wala akong ginagawa sa'yo. Ikaw nga may ginawa sa akin eh. Nananahimik ako dito tapos pagbabalingan mo ako. Manahimik ka! May ginawa ka sa akin. Bakit nangatog yung mga tuhod ko? Ang mga daliri ko? Bakit nagkakaganito? Nanginginig din ng mga magkabila niyang kamay. Ang mga daliri nito para bang kinukuryente at isa-isa'y tumitiklop. Namamanhid ang mga ito sa hindi niya mawaring dahilan. Bigla rin ang pagginto ng isip niya kanina. Namumula mga mata mo kanina eh. Anong uring nilalang ka? Di ko alam ang sinasabi mo, no? Huwag ka na magpanggap! Pinandilatan niya ito ng mga mata. Hindi ka tao. Sabi ko na nga be. Kaya hindi ako mapalagay at kumukulo ang dugo ko sa'yo nung una pa lang eh. Dahil kakaiba ang kinikilos mo. Umamin ka na. Anong klaseng tao ka ba? Mapanghamo ng bawat katagang binitiwan ng mayamang binata. Dahilan upang mamuo ang pawi sa mukha ni Facundo. Wala akong dapat aminin, no? Dahil wala akong tinatago sa inyo. Tigilan mo nga ako! Inutusan niya ang 4 niyang tropang kaklase sa pamamagitan ng pagsenyas niya dito sa kanilang binabalak. Pinagtulungan nila itong kapitan ng maigpit, saka ito sapilitang itinayo. Teka, anong gagawin niyo sa akin? Saan niyo ako dadalhin? Boys, alam niyo na kung anong dapat niyong gawin dyan. Matagal na natin tong plano sa kanya. Tulungan niyo ako please. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Ang ibang mga kaklase nito wala namang pakialam dito gaya ng mga nakaraang araw. Hindi sila pwedeng makialam lalo't kontrolado ito ni Galvan. Isa sa pinakamayaman at maimpluwensyang tao sa kanilang lugar. Wala akong ginagawang masama sa inyo, ano ba? May gagawin palang masama. Gagawin pa lang. Hindi. Huwag mo nga bilugin ang mga ulo namin. Patuloy pa ding nagsusumamo si Facundo sa kanya. No, maawa ka sa akin please. Matagal ko nang gustong gawin sa ito eh. Tingnan na lang natin kung di ka pa susukong umalis sa eskwelahan na ito. Dinala ang binata sa CR ng mga kalalakihan. Isinarado nila ang pintong yon para makasiguradong walang sino mang papasok sa banyo. Bakit niyo ako dinala dito? Huwag naman please. Huwag. Sige na boys. Ilublob na yan dyan. Yan, mas maganda dyan. Barado yung inodoro niyan. Huwag! Huwag! Mula sa punong-punong drum ng tubig, sa pilitang inilublob ng 4 na binata ang ulo ni Facundo. Nagpupumiglas ito at nagkakakawag na parabang nangingisay. Hindi na ito nakahinga sa pagkalunod.
habang pilit na inaalis ang ulo nito. Taxi na, boys! Agad na iniahon ng 4 niyang tropang mga kaklase ang ulo ni Facundo. Ang makailang beses na naghahabol ng hininga. Suminga ito at nagsuka ng tubig. Dito naman tayo sa pinaka-exciting part. Binuksan ni Galvan ang isa pa sa cubicle ng banyong yon. Ano gagawin niyo naman sa akin dyan? Napangisi ang tusong binata. Ano bang gagawin sa isang taing katulad mo? Hindi ba ipina-flash siya ni Doro? Ha? Ano? Kita mo yon? Punong-puno ng ihi ang kubeta na yon. Ikaw na lang iniintay bilang tae. Boys! Sinenyesan niya muli ang 4 niyang mga alipores. Wag! Wag! Walang pakundangang inilublob ng 4 ang ulo nito sa punong-punong dilaw na likido sa toilet na yon. Sobra naman ang pandidiri ni Galvan habang pinagmamasdang pahirapan ng transferee na yon sa nakakasukang paraan. Yan, sige! Ilublob niyo pa! Bagay na bagay ka dyan! Hindi pa nakontento si Galvan. Pinihit niya pa ang flash button. Tapos umikot ng umikot ang tubig na yon sa kubeta hanggang tuluyang yung ma-flush. Sinabunutan niya si Facundo sa likod ng ulo nito. Nilabas niya ito sa cubicle at hinarap sa malawak na salamin ng banyo. Basang-basa ang mukha ng binata. Sobrang panghi ang amoy din nito. Nakipagtitigan siya kay Facundo sa harap ng salamin. Kita mo yan? Hindi ka nababagay sa eskwela na to, no? Kaya kailangan mo na umalis dito. Bumuhos na ang emosyon ni Facundo sa kanya. Pangasalanan ko sa'yo. Nanunuya niya itong sinagot. Wala naman. Anong wala naman? Naamoy kita. Sigurado akong hindi ka pangkaraniwang tao. Ha? Ikaw yun? Napamulagat si Galvan nang mag-iba na naman ang kulay ng mga mata nito na nakikita niya sa harap ng salamin. Pansin niya pa na tila ba kumakapal din ang boses nito. Siguro tama ka nga. Hindi ako nababagay sa eskwela na ito. Dahil impyerno ang school na ito. At ikaw ang demonyo sa lugar na ito. Binitiwan niya sa pagkakasabunot si Facundo dahil sa kilabot ng marinig ang nag-iiba nitong tinig. Umalog ang mga tuhod niya sa takot. Hindi lang siya, kundi yung 4 niyang kaklase ay ganun din ang nararamdaman. Sa kabila nun, nilabanan ni Galvan ang takot na nararamdaman niya sa transferee. Saka ulit ito tangkang pinagmalupitan. Sinasabi ko na nga hindi ka normal na tao eh. Dapat ka lang mamatay. Boys, tulungan niyo ako! Sinabunutan niyang muli sa likuran si Facundo. Pinagtulungan muli ito ng 4. Dadalhin sana ulit ito sa cubicle na punong-puno naman ng ebak ang inodoro. Nang may magbukas ng pinto, isang pamilyar na boses ang pumigil sa pambubuli nila sa transferee na si Facundo. Mr. Montemayor, stop that! Alam ko na ang totoo! Tumambad sa kanila ang advisor nilang si Sir Elmar, na seryosong-seryoso ang facial expression. Sir, paanong? Inimbestigahan namin sa CCTV na kayo ng grupo nyo ang may kagagawan kung bakit may answer sheet si Mr. Labis. Sinetap nyo si Mr. Labis para siya yung lumabas na masama sa paningin ko. Ano ba sir? Bulag-bulagan ka na naman eh. Etong taong ito ang may itinatago talaga. Huwag kayo magpapaniwala sa kutong lupa na ito. Sinasabi ko sa inyo, palisin nyo siya dito sa school natin. Sabi kong tumigil ka na, Mr. Montemayor eh. Umugong ang maotoridad nitong tinig sa banyo. Bitiwan mo na si Mr. Labis. Nagkagat ng labi si Galvan sa inis. Di bitawan. Marahas na binitiwan ng binata ang transferee. Sumalampak si Facundo sa basang-basa at madulas na sahig. Dinaluhan kagad ni Sir Elmar ang kaawa-awang binata. How dare you, Mr. Montemayor? Ikaw ang how dare you? Ba't tingnan mo ang ginawa mo sa kaklase mo, oh? Nagingit-ngit na ang guro kay Galvan, pero walang pakialam ang mapagmalupit na binata.
pabalang niyang sinagot ang profesional na lalaki. O bakit? Sino ba yan? Ikaw, sino ka ba? Gumisi siya ng nakakaloko at natawa. Sa akin mo pa talaga tinatanong yan? Hindi mo ba kilala ang mga magulang ko? Pwes, para sabihin ko sa'yo, kayang-kaya kanilang patalsikin sa eskwela na to. Montimayor kami, no? At hindi mo kami kaya. Teacher ka lang. May kinuwang tabo si Galvan na nakasabit sa likuran ng pinto. Sumalok siya sa timba ng tubig at ibinuhos yun sa dalawa. Ayan, ganyan na nababagay sa inyo. Para natuloy mga basang sisiw ang guro at ang kaawa-awa nitong estudyante. Libreng ligo para sa inyo, sir at slap soil. Nakuha pang pagtawanan ng 4 niyang tropang kaklase ang guro at si Facundo. Kailangan itong malaman ng guardian mo, Mr. Montemayor. Hindi ko ito palalampasin. Then go! Hindi ako natatakot sa'yo, no? Mas dapat yata ikaw matakot sa akin. Dahil sinisiguro ko sa'yo na mawawalan ka na ng lisensya. Mapangahas na tumitig pa si Galvan kay Sir Elmar. Bago basta-basta na lamang umuwi ang 5 matapos ang ginawa nila sa kanilang guro at sa transferee. Pagdating sa mansyon, umarte si Galvan sa kanyang mga magulang. Kunwari ay naiyak-iyak pa niyang sinalubong ang mami at daddy niya. Oh, my son, what happened? Bakit ka umiiyak, Galvan? Sir Elmar po kasi, pati po yung transferee. Oh, bakit? Anong ginawa sa'yo ng mga yon? Sila po kasi, pinagbintangan po nila ako na nangongodi ko po. Ano? Ginawa nila sa'yo yon? Opo. Tapos yung transferee po. Bakit? Anong ginawa sa'yo ng hampas lupa na yon? Kunwari pinalis niya muna ang nangingilid na luha at nagsumbong ng mali-mali sa mga magulang. Mami, Daddy, nilublob po niya ako sa toilet bowl na punong-puno po ng ihi. Grabe siya. Kapani-paniwala naman ang kanyang pag-arte sa kanyang pagagulgol. Onyemas na baguhan na yon ah. Sino siya para gawin sa isang Montemayor yon? Hindi kami makakapayag ng daddy mo na api-apihin ka lang ng kahit na sino. Hindi pwedeng kantiin ng isang langaw na tulad niya ang aking anak. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya na pagtatrato sa iyo ng mali. Tayo na, Georgia. Gumayak na tayo. Harapin natin ang lapastangang guro na yon. Heto na. Kating-kating na rin ako masampalang transferin na yon ng mukhang informal settler. Parang bombang sumabog na sumugod ang mag-asawang Montemayor sa pribadong eskwelahan na yon. Hinanap nila ang advisor ng kanilang anak na si Sir Elmar. Bagong bihis ng uniformeng humarap ang guro na mag-asawang naghihimutok sa galit. Nasa likod noon si Galvan na animoy siya pa ang dihado sa pagitan nilang dalawa ng transferee. Habang si Facundo sando na lamang ang suot. Amoy na amoy pa din sa binata ang panghis na galing sa kubeta. Dinuro-duro ni Doña Georgia si Sir Elmar. Isa kang lapastangan! Bakit mo pinagbibintangan ng anak ko na nangungodi ko? Sandali lang po, ma'am. Ano pong sinasabi ninyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magbang-maangan pa! Umiksena na rin si Don Basil at hindi na nakapagpigil pa. Sir, isa-isa lang po ha. Huwag niyo naman po akong pagtulungan mag-asawa. Sino ka para diktahan kami, ha? Ako po ay guro ng anak ninyo. Eksakto! Guro ka lang! Ha? Hindi po kami nilalang. Para saan pa't nakapagtapos po ako bilang guro. Para lang langlangin niyo lang po. May himig ng pagkasarkasikong sinagot ng guro ang donya. Aba, napakatabil lang dila mo sa asawa ko ha. Isang malaking pruweba para hindi ka maging kagalang-galang sa paningin ng ibang tao. Sumiklab ang galit ng Don. Para sabihin ko sa iyo, guro ka at dapat mong ituro dyan sa baguhang yan ang tama at mali. Mainit na pinagbalingan ni Don Basil si Facundo na nasa likuran ng guro. Kita mo tong uniko iho namin? Umuwi sa aming umiiyak. Nilublob siya ng hampas lupang yan sa trono ng palikuran.
Para saan pa ang pagkarespeto namin sa inyong mga guro kung tinuturuan nyo ng mali ang estudyante nyo? Naging mababa lang ang pagtingin namin sa inyo. May paggalang na dumipensa si Sir Elmar. Sir, paumanhin po ha. Subalit ang inyo pong anak ay nagsisinungaling. Tinanggal ng lalaki ang salamin niya sa mata at seryosong nagpaliwanag. Maliho ang sumbong ng anak niyo sa inyo. Binabaliktad niya po kayo. Kung naamoy niyo po si Facundo, ayun, mapanghi po, di ba? Ibig sabihin lang nun, ang sumbong sa inyo ng anak niyo ay ginawa niya mismo dito sa kanyang kaklase. Sinungaling ka! Mangiyak-iyak na nagpapaawa si Galvan. Daddy, Mami, kinakampihan po niya yung baguhan na yan. Nangamoy mapangilang naman po yan para mapaniwalaan po kayo. Huwag ka mag-alala, anak. Mas naniniwala kami sa iyo dahil anak ka namin. Huwag ka nang umiyak dyan. Itiyakin natin na mapapatalsik natin ang gurong yan at ang batang yan dito. Ma'am, sir, huwag niyo naman pong paboran kaagad ang anak ninyo. Tara po doon sa tech office. Ang CCTV ang magpapatunay ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Inosente ang batang ito. Sinasabi ko po sa inyo. Desidido na kami. Sisiguraduhin namin sa iyo na mawawalan ka ng lisensya. At ikaw... Tinuro ng ginang si Facundo na umaagos na ang luha sa mga mata. Sisiguraduhin din namin kahit saang paaralan, hindi ka na makakapasok pa. Kinalima ng mag-asawang Montemayor ang guro at ang binata. Good luck na lang sa inyo! Kumurba ang labi ni Galvan na pinalipat-lipat ang tingin sa kaawa-awang guro't estudyante. Sinasabi ko naman sa inyo eh. Wag na wag niyo akong subukang dalawa. Tinutuo nga ng mag-asawang Montemayor ang kanilang banta sa gurong si Elmar at sa ilang linggo pa lang na bagong lipat ng eskwelahan si Facundo. Matagumpay na napatalsik ng makapangyarihang pamilya ang dalawa sa pampribadong paaralan na yon. Dahil na din sa may koneksyon o impluwensya nito sa mga nasasakupan. Balita rin nila, hindi na nga nagawang makapag-enroll pa si Facundo sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas, mapapribado o pampubliko man, dahil kinausap ng daddy ni Galvan ang isa sa koneksyon nito sa gobyerno ng pang-edukasyon. Kung saan banned na sa lahat ng paaralan ang nagngangalang Facundo Labis. Sa instrumento din ng salapi, pinatanggal din nila ang lisensya ni Elmar bilang guro. Walang pagsidla ng saya ang nararamdaman ni Galvan nang umayon sa kanyang plano ang lahat. Partida, pati yung kinaiinisan niyang guro na kanyang advisor ay nabura ng tuluyan sa buhay niya. Salamat na lamang sa kapangyarihan ng kanyang magulang, kayang gawin ng lahat para sa kanya. Sobrang thank you po talaga sa inyo, Daddy, Mami. I love you po. Hinalikan niya sa mag-asawang pisngi pareho ang kanyang mga magulang. Maliit na bagay lang yon, aming uniko iho. Ang mag-asawang pisngi naman ng anak ang parehong hinalikan ni Don Basil at Doña Gregoria. Lahat ay gagawin namin para sa susunod na tagapagmana ng aming Hacienda Montemayor. Mahal na mahal ka namin, anak. Maririnig ang pagbangga ng babasaging champagne ng wine ng mag-asawang Montemayor. Saka yung tinungga at inubos ang laman ng mamahaling alak. Sinaluhan na din niya ang kanyang mga magulang. Uminom na din ng mamahali na nakalalasing na inumin. Sa kalagitnaan ng pagsasaya ng mayamang pamilya, nakaramdam ang tatlo ng biglang pagsipol ng hangin. Binalot sila ng lamig noon at niyakap ang kanilang sarili. Ibinaba nilang tatlo ang champagne. Nasa terrace ang pamilya. Kutob nila para bang may mangyayaring hindi maganda, kaya pumasok na sila sa loob. Hakbang pa lang sana si Don Basil nang bigla itong nawala sa balanse at kusang natumba sa sahig. Diyos ko mahabagin! Basil! Daddy! Dinaluhan ng mag-ina ang kanilang padre de pamilya. Napansin nilang hindi ito makapagsalita. Para bang naninigas na.
Nakapapa ni Galvan ang hita ng kanyang ama na animoy bato sa sobrang tigas. Dala ng masamang kutob, hinugot niya ang sinturon ng kanyang ama at walang pag-aalinlangang hinubad ang pantalon nito. Parehong nahindik ang ginang at ang binata sa kanilang nasilayan. Nangingitim na ang dalawang hita ni Don Basil. Marahang gumagapang ang itim na yon patungong itaas na bahagi ng katawan ng Ginoo. Binabalutan na ng unti-unti ng itim ang kanyang ama sa hindi niya malamang dahilan. Para bang marahang itong nagiging estatwa. Naghurumentado na si Doña Gregoria para sa kanyang asawa. Tinawag niya ang kanyang mga katulong na isugod sa ospital ang Ginoo na tumitirik na ang mga mata. Mangiyak-ngiyak naman si Galvan. Dinukot niya sa kanyang bulsa ang cellphone. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kakilala. Nang magdatingan na ang mga kasambahay at ibang katulong sa naturang asyenda, sabay-sabay nilang binuhat si Don Basil. Subalit kagad din nilang naibagsak ang Don nang hindi nila makayang buhatin yon sa sobrang bigat. Mas natakot ang mag-ina nang mapansin ng isang kasambahay na parang nangingitim na din daw ang ulo ng kanilang amo. Ubod ng lakas na napasigaw si Doña Gregoria. Tuluyan na ngang naging estatwa si Don Basil. Naku po, Ginoong Maria, anong nangyari sa Basil ko? Ilang sandali pa, sumipol muli ang malamig na hanging dumampi sa kanilang bala. Kinalibutan ng mga katulong gayon din ng mag-inang Montemayor na parabang may dumaang kaluluwa sa sobrang lamig ng hangin yon. Sunod-sunod na napasigaw ang kanyang ina nang unti-unting nababalutan na rin ng itim ang katawan. Kinakain na din ito ng kulay itim at unti-unting nagiging matigas. Mami, hindi! Ikaw din! Hindi pwede to! Tulungan niyo ako! Si Mami, nagiging bato na din! Tulong! Binuhat na din nila sabay-sabay ang ginang. Subalit sa isang iglap lang, mabilis na nabalutan ng pangingitim ang may edad na babae. Bumigat na din ito at agad na naibagsak lamang sa sahig. Tuluyan na din itong naging estatwa na sa kanyang pakiwari nasa ilalim ng itim na kapangyarihan ng kung sino man. Ilang saglit pa, may dumaan na namang muli na nakakakilabot na lamig na hangin sa terrace na yon. Nangalisag na naman ang kanilang mga balahibo. Sa takot ng mga tauhan at mga katulong sa asyenda ng Montemayor, mabilis ang mga ito na tumakbo. Baka sila naman ang susunod na magiging estatwa. Dagdag pa na may biglang nagsalita na pamilyar na tinig kung saan. Dahil sa pangungonsiste sa mali mong ginawa ng mga magulang mo, ginawa ko silang bato. Gaya mo na may katigasan ng ulo. Sir Elmar, ikaw ba yan? Pumainlan lang ang halakhak ng lalaki. Siguro kailangan ka na din patigasin para magtanda ka. Napaluhod si Galvan at nagdaop na mga palad. Sir, kung ikaw ang may gawa nito sa mga magulang ko, nakikiusap ako sa iyo. Ibalik mo sa dati sina Mami at Daddy. Babayaran ka namin kahit magkano, kahit milyon pa. Mas lumakas ang halakhak ng matinik na mangkukulam na si Sir Elmar. Tinanggalan ako ng lisensya ng mga magulang mo. Tingin mo ba matatanggap ko ang inaalok mong pera para doon? Sir, huwag mong gawin sa amin to. Lalo na sa Mami at Daddy ko. Ako na lang pong parusahan nyo. Ako pong gumawa ng mali sa inyo. Pangako, gagawa po ako ng paraan para maibalik sa iyo yung lisensya mo sa pagiging guro. Hindi na! Bakit? Nagawa ko ng pinakamatinding itim na orasyon para sa iyo. Ang kapatid ko na ang bahala sa iyo. Anong ibig mo sabihin, sir? Hindi na nito sinagot ang binata. Bagkus, isang nakakakilabot na halakhak ang kanyang narinig bago nawala ang boses ng guro na yon sa iba't ibang bahagi ng malaking mansyon na yon. Sir, nasaan na po kayo? Sir! Sir! Balisang tumayo si Galvan. Inisip niya kung sino ang tinutukoy ni Elmar na kapatid nito na kakastigo sa kanya. Para bang tinatambol ang puso niya sa sobrang kaba ng mga sandaling yon.
Hindi niya lubos malaman kung paano niya pakikiusapan ang dati niyang guro na maibalik sa dati ang mga magulang. Sinubukan niyang itayo ang naging batong mga magulang. Bigo siyang maitayo ang estatwa ng don at donya. Kinontak niya isa-isa ang 4 niyang katropang kaklase upang magpatulong. Ngunit hindi sumasagot ang mga ito sa kabilang linya. Nanggigigil na naikuyom na lamang ni Galvan ng mga kamao sa galit at sama ng loob. Mga hayop kayo! Kung aling kailangan na kailangan ko kayo, saka bigla na lang kayong nawalang parang bula. Wala kayong mga utang na loob. Matapos kayong magpakasasa sa kayamanan ko, saka nyo lang ako iiwan. Mga hayop kayo! Napayak na lamang si Galvan sa sobrang galit. Di naglaon may nagdo-doorbell sa kanilang mansyon. Dahil wala na siyang maasahan sa mga tauhang tinakasan siya sa takot na madamay gaya ng kanyang mga magulang, wala na siyang ibang mautusan. Sa huli, siya na ang nagkusang nagbukas ng gate. Inalam niya kung sino ang dumodoorbell. Lubos ang kanyang pagtataka na walang kahit na sinong tumambad. Sa halip ay may nag-iwan na malaking kahon na kulay pula sa tapat ng kanilang mansyon. Isa yung malaking regalo. Ha? Kanino naman ang galing to? Binuhat niya ang malaking regalo sa loob ng mansyon. May naamoy siyang kakaiba sa malaking kahon. Amoy malansa. Dinadapuan pa yun ng mga nakakadiring langaw. Pagkarating sa kanyang kwarto, dahan-dahan ang pagbukas niya ng kahon. Labis-labis ang kanyang nararamdaman. Sa pagbukas noon, nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang laman ng malaking regalo, mga pugot na ulo ng 4 niyang tropang kaklase. Dilat na dilat ang mga mata. Larawan na matinding pagkasindak at labis na sakit na mahalata sa muka. Napaurong si Galvan sa kanyang nasilayan. Ilang saglit pa, tuluyan siyang napasigaw nang may bumulaga sa kanyang mabalahibong nilalang. Mahaba ang nguso nito na tumutulo pa ang malapot na likido. Matatalimang mahahaba nitong mga kuko. Isa pa sa kinahihindikan niya ang mapupulan nitong paris na mga mata. Nakilala niya kagad kung sino ito. Walang iba kundi ang pinag-iinitan niyang transferee student. Facundo, ikaw ba yan? Hindi siya sinasagot ng halimaw. Bagkus, tangkasan nitong kakalmutin. Sumalag si Galvan. Ubod ng lakas siyang napasigaw nang makayod ng kanyang balat sa braso ng mga kuko ng aswang na si Facundo. Please, stop! Wag! Muli ulit kakalmutin ng halimaw na si Facundo si Galvan sa kanyang mukha nang makarinig ng malagong na boses sa kung saan. Bunso! Wag muna! Tigil! Nang marinig yun ni Facundo, otomatikong ibinaba nito ang makapal na kamay na nababalutan ng itim na balahibo. Walang tigil sa kakayak si Galvan sa sinasapit na sakit niya ngayon sa kamay ng binubuli niyang isa palang nakakatakot na nilalang. Bubuhayin ka namin, ngunit sa isang kondisyon. Nanlalabo na ang paningin niya, pero sa kabila nun, naririnig pa rin niya ang nakakapanindig balahibong boses ni Sir Elmar at ang pag-angil ni Facundo na tila natatakam na siya nitong tikman. Nalalaglag ang malapot na laway nito sa mahabang bibig. Ano yon? Gagawin ko para lang buhayin niyo ako. Humalakhak si Sir Elmar nang sabihin nito ang pakay sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon, alang-alang sa kanyang kaligtasan. Nang mga sumunod na linggo, matatagpuan ang estatwa ni na Don Basil at Doña Gregoria sa bukana na magkabilang pinto ng Hacienda Montemayor. Sa pagpasok ng mga bagong maninilbihan sa malaking mansyon na yon, matatagpuan ang 2 magkapatid na dating guro at estudyante na inapi na parehong nakasuot ng itim na tuxedo at itim na pantalon. Habang nakabuntot sa kanila ang utosang si Galvan, may inaabot na botelya kay Don Elmar na naglalaman ng itim na likido at ipinainom sa kapatid nitong si Facundo. Ilang saglit pa, tuluyan na itong nagbagong anyong aswang at inatake ang mga bagong naninilbihan sa mansyon na yon.
Sige, kapatid ko, magpakabusog ka. Kailanman, hindi ka na magugutom. Gagawin ko lahat para sa'yo, para sa aking pinakamamahal na kapatid. Maya-maya, binalingan siya agad ng nakakatakot na lalaking may alam sa matinding itim na karunungan. At ikaw, subukan mo lang gumawa ng isang pagkakamali. Matitikman mo ang galit ko. Bantayan mo mabuti si Facundo, ha? Tingnan mo kung nakakakain na mabuti. Pero baka mapagbalingan naman ako ng kapatid mo, sir. Don Elmar ang itawag mo sa akin. Maliwanag? Pinandilatan siya nito ng mga nakakatindig balahibong mga mata. Opo, Don Elmar. Kung ganon, wala na akong magagawa kung ikaw ang pag-initan ng kapatid ko. Itinuring kanyang kaibigan dati pero anong ginawa mo? Mas lalo mo lang binigyan siya ng pagkakataon para ituring kang kaaway. Kasi po, Don... No more talking. Basta sundin mo na lang ang mga pinag-uutos ko sa iyo. Bantayan mo ang kapatid ko, maliwanag? Hindi na nakasagot si Galvan. Sinunod na lamang niya ang nakakatakot na mangkukulam at pinanood ang kapatid nitong si Facundo kung paano lantakan ng mga lamang loob ng mga baguhang tauhan. Sa kinatatakutang asyenda na yon na ang bagong pumalit sa ama ay ang magkapatid na isang makapangyarihang mangkukulam at isang natatakam sa laman ng tao na aswang. Wakas!